Nakipagkasundo si Andeng sa multong si Ira sa halagang 100k kapalit ng tulong niya na maiahon sa pagkalugmok ang boyfriend ni Ira na si David. Nang makaharap niya to ng personal, ay saglit siyang natulala. Agad na kinuha sa kanya ang lumpiang sariwa, pati ang lalagyanan at binayaran siya ng buo. Saka siya sinabihan na makakaalis na siya. Pero hindi agad makaalis si Andeng. Na-disappoint siya sa kagaspangan ng ugali ng lalaki. Nang biglang sumulpot ang tatlong demonyo na laging nambubuli sa kanya. O ano, Andeng? Akala mo ba ay isa siyang Prince Charming? Kung ako sa'yo, Andeng, lagyan mo ng lason ang lumpiang sariwa mo para magsama sila ng nobilya sa kabilang buhay. Correct. Pero bago yun, dapat mo munang makuha kay Ira ang pera. Hoy, kayong tatlong ugo kayo. Pwede ba tantanan niyo ako? Hindi ako Disney princess para mangarap ng Prince Charming, ha? Nang sumunod na punta ni Andeng kay na David, ay may nabasa siyang wanted kasambahay. Para sa kanya, isang magandang opportunity yon para mapalapit kay David. Kaya agad siyang nag-apply. Mabilis naman siyang tinanggap ni Manang dahil kilala na siya at advantage raw na masarap siyang magdumpiang sariwa dahil iyon ang paborito ni David. Uuwi raw kasi ng probinsya si Manang dahil sa personal na bagay. Sa bahay ni David, kasunod pa rin niya ang kaibigang multo na si Sophia. Wow, Andeng! Ang ganda-ganda pa rin ng bahay ni David. Ang swerte mo kapag naitsuwa mo siya. Alam mo, isa ka pa eh. Sabi mo itataboy mo yung tatlong demonyo. Bakit nakakalapit pa rin sila sa akin? Nakakalusot lang sila pag iniiwan kita. Teka, pinupuntahan mo na naman ba si Jeko? Hindi ko siya matiis. Pero may nalaman ako. At hindi ito chismis. Ano naman yun? May kinalaman kay David. Ang gabing maaksidente sina David at Ira. Galing pala ni Diego. Magkatropa pala sila. And you know what? May kinalaman si Diego sa aksidenteng nangyari sa magjowa. Pikinawa siya sa motor ni David. Nakalimutan ko na kung ano yun. Naiingit kasi siya dahil lagi na lang daw si David ang nananalo sa motor racing ba yun? Teka, sigurado ka ba dyan sa sinabi mo? Paano mo nalaman? Because, okay, I stalk him. Hanggang sa room niya. So napakinggan ko ang pinag-usapan nila ng kausap niya sa phone. Ibig sabihin, may sinira si Jeko sa motor ni David nung gabing yon dahil sa inggit niya sa kaibigan niya, kaya na-aksidente ang dalawa. Eksakto! Lingid kay Andeng ay nakatingin sa kanya si David na papasok sana ng kusina, pero natigilan nang makita siyang nagsasalita ng mag-isa at narinig nito ang lahat ng sinabi niya sa hindi nakikitang kausap. Dahil sa nalaman ay pinaimbestigahan ni David si Jeko hanggang sa ang masalimuot na pangyayari ay nabigyang linaw at napagbayad sa likod ng rehas ang may sala. Dahil dyan ay laking pasasalamat ng multong si Ira kay Andeng. Hindi ka sa akin dapat magpasalamat. Kay Sophie. Sophie, maraming salamat. Ituring mo rin sana akong kaibigan. Alam niyo, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ko. Wow! May dalawa na akong kaibigan. Ang saya ko. Peso tayo. Biglang sumulpot si David mula sa likuran. Andeng, Sir? I just wanna thank you. Pwede mo ba akong sabayan sa dinner? Tumingin si Andeng kay Ira. Tumango naman ito. Okay. Sa gitna ng dinner, ang tatlong demonyo ay nagtrip at nanggulo. Pinalutang nila ang mga kubyertos at pagkain. Inihagis habang nagtatawanan. Akala ni Andeng ay matatakot si David. Sa halip ay hinawakan siya nito sa kamay at hinila palabas ng bahay. David, ano nang gagawin natin ngayon? Mga demonyo lang sila. Halika, pupuntahan natin si Father at hihingi tayo ng holy water. Bukas na bukas din, ipapabless ko ang buong bahay. Ipapabless mo? Bakit? Parang ayaw mo. Napalunok na lang si Andeng. Inaalala niya sina Ira at Sophia. Okay lang yun, Andeng. Sa bahay lang naman ni David, kami hindi makakapasok eh. Di ba kapag matutulog na si David, tinatabihan mo siya para ma-feel niya pa rin yung presensya mo kahit multo ka na. Paano na ngayon yun? Di ikaw na lang ang tumabi kay David. Ano? Nang gabi ngang yun,
Nang i-check ni Andeng ang binata, ay nalaman niyang inaapoy ito ng lagnat. Kaya agad niyang pinunasan ng bimpo, pero bigla siya nitong hinila palapit sa kanya, kaya napasandal siya sa dibdib nito. Hindi makagalaw si Andeng. Naririnig niya ang tibok ng puso ng binata, pero napaangat ang mukha niya nang marinig niyang ibinulong nito ang pangalan ni Ira. Nagpatuloy ang pag-aasikaso ni Andeng kay David bilang kapalit ni Manang, pero sa tingin niya ay hindi pa rin ito masyadong nakaka-move on kay Ira. Palagi pa rin itong nasa loob ng kwarto at tinititigan ang larawan ng nobya kahit nakamitan nila ang hustisya. Isang beses ay natira niya ito sa silid ng lumpiang sariwa at pinayuhan na lumabas at mag-enjoy dahil hindi na babalik si Ira. Nagalit si David. Tinabik ang tray ng lumpiang sariwa kaya tumapon iyon sa sahig. Sinabihan din niya si Andeng na lumayas na dahil hindi na niya kailangan. Paglabas ni Andeng ng bahay ni David ay nakaabang ang 3 demonyo at pinagtatawanan siya dahil hindi siya nagtagumpay sa planong ialis si David sa dilim. Bumabalik pa rin ito sa kalungkutan. Hindi niya pinansin ang mga demonyo kahit pa sinusundan siya ng mga ito at inaalas ka. Pag-uwi niya sa sariling bahay ay nagulat siya nang makitang nasa ibabaw ng kama niya ang perang napag-usapan nila ni Ira. Hindi ko matatanggap yan. Nandoon pa rin si David sa loob ng madilim na silid at ikaw pa rin ang iniisip niya. Alam ko, pero kahit hindi ka nagtagumpay, alam kong tumupad ka sa usapan, kaya deserve mo yan. Salamat, Ira. Nakalimutan niyang multo si Ira kaya't niyakap niya. Nagkatawanan na lang sila nang maglagos lang siya sa malamig na katawan nito. Nang biglang dumating si Sophie at sinabing na aksidente na naman si David dahil nagmotor ng lasing. Agad nila yung pinuntahan. Sa ospital na sila sumunod. Pagdating sa emergency room, nabigla silang na makita ang multo ni David. Nabigla rin ito nang makita ang multo ng nobya. Ira, David. Nagyakap ang dalawang multo. Napaiyak si Andeng sa eksena ng dalawa. Napatingin sa kanya si David. Nagulat ang binata nang malamang nakikita sila ni Andeng na magkakilala ng dalawa at ang naging kasunduan nila. David, salamat kasi binigyan tayo ni Lord ng chance na magkita at magkausap ulit. Gusto ko lang malaman mo na babaunin ko sa langit ang pagmamahal mo, pero iiwanan ko ang puso mo para sa bagong pag-ibig. anong sinasabi mo? Pareho na tayong multo at sabay tayong aakyat sa langit. Doon natin ipagpapatuloy ang pagmamahalan natin. Tumingin si Ira sa katawang lupa ni David na inire-revive ng mga doktor. Sabay ding napatingin doon sina David at Andeng. Bigla ay tila hanging hinigop ang katawan ni David pabalik sa katawang lupa niya. Andeng, makinig ka sa akin. Nararamdaman ko na balang araw kakailanganin ka ni David. Sana pagdating na araw na yun ay matanggap mo siya at maging masaya kayong dalawa. Pagkasabi niyon ay nakakita sila ng liwanag na unti-unting humihigop kay Ira paitaas. Ira, bye! Sophie, bakit nawala na si Ira? Ang dami namang kaluluwa na nananatili sa lupa, di ba? Siguro, kailangan na siya ni Lord sa langit at kami mga nakatambay pa rito sa lupa. Baka hindi pa talaga oras ng pag-akyat namin o baka hanggang dito lang talaga ang destinasyon namin. Si Lord lang ang nakakaalam ng totoo. Pero ang swerte ni Ira ha, siguro napili siyang mag-iantay sa langit. Ang bait kasi niya eh. Andeng, ano na ngayon ang plano mo? Wala. Pero sa makukulit na demonyo sa likuran natin, may plano na ako. Dinukot ni Andeng sa bag niya ang 3 rosaryo at sinut iyon sa bawat ulo ng 3 demonyo. Nabigla ang mga ito. Walang nagawa kundi ang sumigaw hanggang sa maglaho sila at bumagsak ang mga rosaryo sa lapag. Dinampot ulit ni Andeng ang mga rosaryo at ibinalik sa bag niya. Ay, ang galing! Paano mo nagawa yun? Pinabendisyonan ko ang mga rosaryo. Yung pagsushoot, pinagsanayan ko yun. Kumamit muna ako ng ibang bagay para hindi nila mahalata ang plano ko. Makalipas ang 2 taon, dinalaw ni Andeng si Ira sa puntod nito. Paalis na siya na makita niyang nasa likuran niya si David. Sabi ko na nga ba dito kita matatagpuan?
Uy, David, kumusta? Balita ko nagpunta ka ng Amerika. Nakabalik ka na pala. Oo, kasi binigyan ko ng time ang sarili ko na makalimot. Pero alam mo ba, habang nandun ako, meron akong na-miss eh. Talaga? Kaya ba bumalik ka rito? Oo. Alam mo, alam ko na yan eh. Ako yung na-miss mo, no? Ha? Hindi no. Yung lumpiang sariwa. Pwede mo ba akong igawa ulit? Ganun ba? Sige, ilan bang order mo? Napapahiyang humarap ulit si Andeng sa puntod ni Ira. Nang i-deliver ni Andeng ang lumpiang sariwa sa bahay ni David, nagulat siya na isang romantic dinner ang nakaset up. Naisip niya siguro may bago ng GF si David, kaya pagkalapag niya ng lumpia sa mesa ay nagpaalam na siya. Pero hinarang siya ni David at sinabihan na maupo sa table. Iniabot nito sa kanya ang isang bouquet ng bulaklak at sinabing gusto pa niya makilala si Ending nang higit sa pagkakakilala niya rito noon. Wala ka pang GF? May nakikita ka ba? Luminga si Ending. Ang nakita niya ay ang kaibigang multo na si Sophie na nakatayo sa likuran ni David. Kumaway ito at kumindat sa kanya. Wala akong nakita. Kung ganun, kumain na tayo. Tumango si Endeng habang si Sophie ay panay ang tukso sa kanya sa tagiliran niya.